ating mga youth, no? So, congratulations sa inyong mga practices at sa lahat ng inyong ginawa throughout the week. Tuloy naman na nagbunga yung inyong mga pagpapractice. So, congratulations again to you, ating mga leaders. Congratulations. And I hope yan ang bang national niyo. It will be week, month from now. Last week of September. So, congratulations. All right. This morning we're going to talk a new series. We call it Joy. Kasiyahan, katuwaan sa ating mga buhay. So, manalangin muna tayo sa mga pray the Lord. Panginoon, mungusip ko po sa amin sa araw nito. As we celebrate this worship time with you, speak to our hearts. And those that are in need today, Lord, kausapin mo po sila and touch them, Lord. Those that are down, those who have difficulties, those who have hardships, those who have problems today, Panginoon, mangusip ka po sa kanila. Give them answers to their prayers at the patuloy na gumawa sa bawat sa amin. As we worship you today, Spirit and Truth. Samahan po kami po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Joy in difficulties. Alam niyo, ito mahirap sa lahat. Yung team ng katuwaan, how can you be happy or you have joy in your life if you are in the midst of difficulties, especially on this broken world? You know, paano ka magkakaroon ng katuwaan? Diba? How can you really have joy in your life? Sa dami ng konsulidad, sa dami ng problema, hindi makabayad sa upa, hindi makabayad ng mga utang, hindi walang makakain, tapos relational problem, financial problem, emotional problem. At napakaraming problema sa buhay nito. And as you look at yourself, parang ang hirap sa araw na sa mga panahon nito na ikaw ay dumadaan sa hirap. And even some people they're looking for joy in different sources. There are men who have searched for joy through many avenues of life. Kaya ang mga tao, naghahanap talaga ng katuwaan sa iba't ibang larangan, iba't ibang portion ng buhay. No? I'll give you some people. There are famous people na naghanap ng katuwaan. For example, si Voltaire. Si Voltaire po ay isang French writer and philosopher. Siya po yung naghahanap ng katuwaan and because of his unbelief, hindi siya naniwala sa Diyos. And all of that, alam niyo ba, these words na kilala si Voltaire, ang kanyang declaration, sabi niya, I wish I had never been born. I wish I had never been born. Imagine mo, ikaw, isang tao na napakasikat, napakakilala. And you wish in your life, hindi ka nasa pinanganak. Many of you are thinking like that. Sinasabi nyo, sana hindi na ako pinanganak. Hirap din naman ang buhay na sa kahit isang mukha, kadalasan ko kahit na ito. Diba, sometimes you wish that you were never born in life. Diba? Minsan, naigit na tayo eh. Naigit tayo sa mga tao mayayaman na, ang daming pera, sikat, all of that. You wish that you will be like them. Now, mahirap sabihin niya, mahirap. You always, sabi nga, lagi ka mag-iingat sa sinasabi mo. Diba? Kung alam mo lang yung buhay nila, and you wish to be like them, hirap mo lang. Kaya po, Walter, sabi niya,
I wish I had never been born. Sikat na tao yan. Pangalawa, si J. Cole. She is a multi-millionaire. Yan. Siya po ay naghanap ng katuwaan sa mga material at kayamanan na kala niya doon yung matatagpuan ng kaligayahan. And before he died, ang sinabi niya, I suppose that I am the most miserable man on earth. I suppose that I am the most miserable man on earth. Imagine mo, multi-millionaire. Tapos, ang sinasabi mo, miserable kang nabuhay sa mundo ito. See, you could always, ano tawag to? You always nag-hit. Lagi, you always wanted na nag-hit sa kapitbahay mo, sa kapwa mo. Di ba meron ka lang, yung dalawang pamilya, yun ang kwento naman ng kwentong kapitbahay. Yung dalawang asawang babae, lagi nag-iingitan. Nakapabili yung isa ng bagong rep. Gusto ng isang kapitbahay, pabili ng bagong rep. Isa pabili ng bagong TV, gusto niya bagong TV din yung bibili. Kasi nag-iingitan kayo. Dati akala ko, pwede kong kutsera na ito, but this is a reality. Nakita mo yung kapatid mo, may ganito, gusto mo, ganito pa rin. Gusto mo bumili ng ganito, bumili siya ng ganito, kaya gusto mo, kahit hindi mo kaya. These are things that you thought, ako makakasaya sa akin to. But that's not true. Kasi sana wala na katulad yung salita niya. Kasi sinabi niya, I am the most miserable man. Bago mamatay. So imagine mo, mga kaibigan mo kapatid, akala natin ang pera nagpapayaman. Ang akala natin, yung hindi ka maniwala sa Diyos, magpapayaman o magpapasaya siya. Tandaan na true. Isa pa, itong British Prime Minister, si Lord Beaconsfield, ang kanya namang gustong makita kasiyahan ay sa power and position. Akala nila, pagka may power ka, may position ka, masaya ka sa buhay na ito. Kaya sabi niya, this is his famous quote, sabi niya, youth is a mistake, manhood is struggle, old age a regret. Ulitin ko, sabi niya, youth is a mistake, manhood is a struggle, and old age a regret. See, these are people that are looking for power and position. See, yung mga tao, di ba? Nagkakamahog na maging politician. Gusto niya maging mayor, gusto maging congressman. Dahil sikat, di ba? Dahil pera, position-wise. In this world, akala natin okay sila. O isang araw lang, pinag-advise na yun. Ng kapwa ng isang mambabatas, ng isang sa kanilang pang-resort. Sa Aklan, sa Aklan. Ikaw, lalo nyo lang. Tagalog ka, binalitin pa sa mayor. Kapalit daw rin. Ay makakapit sila, di ba? Makakapit daw. So imagine mo na lang, ito, the position can make them happy. Ito, is a British Prime Minister. Sige, those who are looking forward, di ba, hindi ba nga? Di ba? You try to step somebody else for you to go up. You have to, there are some that they will destroy, some people down para ikaw yung mga tumutugtog ka sa tao na parang na sumikat because you thought that position and power can help you and can make you happy. O bakit nagpapatayo sa politika? Hindi lang naman yung vice mayor na namatay. Dami na. Di ba? Dami pinatay. Naalala niyo sila, no? Dito sa Pasig. Yeah. Kumakain kami sa J-Pa. Kaya buti na lagi kami sa Pasig. Madalas yung pinumahin natin. Doon siya pinalagay mo sa J-Pa. Sino ba ba rin? Alam niyo na yun. Di ba? But those are political powers, political struggle in life. Dito sa Pilipinas, ano na. Di ba? Kaya, position thought that ayaw niyong maging masaya sa position niyo. Di ba? Kaya huwag kayong mga apak ng kapwa niyo
nyo, para na kayo tumaas, para akala nyo magiging masaya kayo yan. No, you cannot do that. Always do in a merit system. Heaven answers to us because it deserves it. O meron masasabi because that's your destiny. Di ba? People, naalala ko nung kausap ko si Erap na nung kumakandidato sabi niya, this is my destiny. Tapos, naging presidente siya. Kaya hindi pa siya pagkat. Di ba? All of this. Di ba? At yung pangapat, ito lagi ko pinigil si Alexander the Great. One of the greatest men ever lived. Pero ang kanyang kaligayahan, he wants to conquer all the world. Yun ang kanyang kaligayahan niya. He wants to conquer everybody, everything in this world. Pero, pagdating ng panahon, when there were sabi niya, there are no more worlds to conquer, malungkot na siya. Kaya remember when I told you na mamatay siya, sabi niya doon sa kanyang assistant, put the hole on the side of my coffin. Sabi niya, ilabas mo yung kamay ko sa bawat kanan at kaliwa and show to the world that Alexander the Great who conquers the world died empty-handed. Walang perang dala and nothing to enjoy. Wala siyang kaligayahan, walang kasiyahan. All these people, konti na yan. I was looking for Filipinos. Kaya walang mga biographical wala silang mga biographical na nakita natin kay Diyos. In short, mga kaibigan mo ko din, in any other way of this world, wala makapagbibigay ng kaligayahan sa atin. We're singing a tune song today, ang saya, maglingkod sa Panginoon, or joy that you ever had. But the problem is, humanly speaking, you cannot enjoy life out of this world. Hindi ka magiging masaya kahit anong perang meron kang dala-dala o nasa bangko, kahit ilang coaching meron ka. I have some friends. Pag pumunta ka sa garahe nila, 10 ang kotse. Pag may bagong labas sa kotse, meron siyang kotse. Meron akong picture ng Ferrari, ayaw ko na i-post, baka sabihin natin. Sana nga. Ferrari, mag-picture na ako, mag-picture na ako. Di ba? 10 kotse, how can you do that? Si EJ, 10 pares ang Nike. 10 pares. Itadalawa pa. Isa, yata sa pares. Lagi kong ginagawa yung example. Kasi pagka nagsabihay kami, lagi dumadaan sa Nike. Parang meron sa Nike. Sa LX. Di ba na LX yun? Yung factory store sa LX. Lagi dumadaan. Kahit hindi kayo kinakot, dumadaan. So you cannot find anywhere in this world the joy that you are looking for. Ang makikita lang natin yan, ang source ng true joy is Christ. Amen? Ang Panginoon lang. Sabi na Romans 5:11, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Kahit ano pang hanap ko sa mundo ito, position, pera, wealth, material wealth, everything that you want to possess, that will not make you happy. Kasi kung masaya ang tao, bakit meron ka na 1,000, ayaw mo pang, hindi pa masaya sa pamangkin mo yung 2,000. Diba dati wala kang bahay, gusto mo magkabahay, binigyan ka ng barang-barang, gusto mo para mansyon. Di ba ganyan? Dati wala ka sasakyan, binigyan ka ng jeep, gusto mo ngayon maging EV. Electric vehicle. Yeah. Ang pangarap ni EJ magkaroon ng hybrid electric vehicle. Yeah. Pero may toy, hindi may toy. Makatoy, makakakot. Sabi ng 1 Peter 1:8, though now you see him not yet believing, you rejoice in joy unspeakable and full of glory. Di ba? So all these things,
give you today kung saan natin matatagpuan ng Diyos o ang kaligayahan. Sabi ni Paul, si Paul po ay nakatagpo ng kaligayahan sa Panginoon sa Kristo. Now, remember po, na dating, paano natin? Silas? Apostle Paul. Saul, dating si Saul, ay positionally, he is okay. He is part of the Sanhedrin, part of the Congress. He is a very intelligent person. Hindi niya nakita yung tsaka, he is a very, very religious person. Talagang ano siya, religious ito eh. At handa siyang pumatay para sa kanyang pananampalataya. Kaya nga pinatay na si Stephen, the first deacons of the Christian church. Kasi nga, of his seriousness to become a fighter and heroes of faith, of his faith. Pero hindi niya natagpuan yun until he met the Lord Jesus Christ in the road of Damascus. Remember that. Kaya nga, isinulat niya ito sa mga taga-Pilipo in Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yun ang sabi niya. Now, the book of Philippians, ang highlight ng book of Philippians is joy. Kasi yan, sa Christian life. But, ang sinasabi niya rito, hindi lang sa mabuting panahon na ikaw ay magkakaroon ng joy sa buhay mo, kundi sa lahat ng pagkakataon, even in the midst of difficulties and persecution. Now, let's go to Philippians chapter 1. Dito natin isa. Verse 12. Sabi daw, sa inyong mga bata ng Philippians. But how you should understand. Gusto ko maintindihan nyo. Sabi niya po sa po. At taga-Philippians. Hindi na lasa ang video. Brethren, that the things which happen unto me have fallen. Ayan. Have fallen. There, Philippians 1. Philippians 1. Sabi dito, yung nangyari sa akin, mga kapatid, sabi niya, kahit ako bumaksak, pero ito ay naging dahilan para ako magkaroon ng furtherance of the gospel. Now, I would like you to see na yung nasa gitna ka ng suffering at difficulties, hindi makapagpipigil ng katuwaan mo sa Panginoon. Amen? Pagkasakalan natin, magiging masaya ka lang pag wala kang problema. Kung marami kang pera, kung may position ka, kung influensya ka, may influensya ka sa mundo, etc. Sabi ni Paul, hindi ganon. Sabi niya, even in my difficulties, pwede ka magkaroon ng katiyan. Kaya I would like to show you some reasons that Paul could rejoice in suffering through difficulties. Reasons that Paul could rejoice in suffering through difficulties. Andiyan na yan, nakikita na. Now, there are few. Basahin na lang. Number one, nagugulo yung ating outline. Ako'y nahihirapan na. Isa lang, may nakala. Number one, difficulties expand the gospel. Nakita mo yan. Kasi sila kayo, pag ako nag-tikli, mawawala yung failure thought. Na pinababaya ko sila. Kaya kayo nandyan, makikinig sa akin para hindi kayo natutulog. Rejoicing in suffering, number one, difficulties expand the gospel. Anong sabi ni Apostle Paul dito? Una, difficulties fuels the fire. Ibig sabihin, ito yung nagpapainit sa atin. Di ba kadalasan, listen to me kadalasan, yung ibang mga mananampalataya, pag magandang buhay, ayaw na nila ma-involve sa mission, sa work, the church. Pero pagka naghihirap,
at nagkakaproblema, at saka tayo nag-i-involve sa Panginoon. Di ba? That is normally the problem, the case that some Christians are doing. Because we are, Christians that suffer sila. Yung difficulties natin, nakakatulong or nangyayari, pinaubaya o pinababayaan ng Panginoon tayo dumaan sa difficulties para tayo ay ma-involve sa paghahayop ng salita ng Diyos. Okay? And difficulties fuels the fire. Ibig sabihin, nag-iinit tayo. I am telling you, there's a lot of young people that used to be on fire in the work of the Lord, pero when they become okay, gumaganda buhay, nagkakaroon, maasenso, lumalaki ang mga biyaya ng Panginoon, they forgot the church. They left their ministry, they leave their ministry, they go and do the thing of the ministry anymore. Iniisip na lang nila paano papalakihin ang kanilang ari-ari, ang kanilang kayamanan, kasi lumalaki na ang kanilang kayamanan. They left the church, some of them left the church, some of them, they don't mind their ministry anymore, ayaw na mag-choir, ayaw na magturo, ayaw na mag-involve sa mission, all of that, nawawala na sa Panginoon. But sometimes, a lot of times, Christian, when you go through difficulties, ano nangyayari? It fuels the fire. Di ba? Sabi dito, in Acts chapter 8, verse 4, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Ibig sabihin, nung sila'y piner-persecute na ng mga authorities, ito mga Christian, they scattered abroad and start preaching the word. It fuels the fire. It gives them, it burns their heart to preach the word of God. Eh kasi nung magkakasama sila, okay sila, masaya sila, fellowship dito, fellowship doon, nakalimutan na mag-witness sa Panginoon. They left their ministry, they do not, ayaw na nila sa mga tao. Nakalimutan na nila yung mission nila na dapat sila yung mahayop. Pero nung nasa gitna ng kawalan sila at nag-iisa-isa na lang dahil pinag-persecute sila, nag-umpisa ulit sila na mag-preach sa salita ng Panginoon. Di ba? Pangalawa, si Paul nakulong, kinulong. Sama niya Silas. Remember? When Paul and Silas were put into prison. Sabi niya rito, nandang niya sa verse dito sa ating pinabasa. Number two, it breaks closed doors. Ibig sabihin, nagbubukas ng mga saradong pintuan, physically and spiritually. Ano ibig sabihin? Remember when Paul and Silas were inside the jail, anong ginawa na nag-puri sila ng well? Nagkatahan sila, nag-praise and worship sila. Ano nangyari doon sa pintuan? Bukas, di ba? Nagpanig na mga guards. Di ba? And not only that, see, when you are in difficulties in your life, yung hirap na hirap ka na, yung parang wala ka nang kinakapita kundi ang Diyos. Sometimes, ito mong makikita na nagbubukas ang opportunity at Panginoon. It opens doors for opportunity. Nagbibigay ng pag-asa. Ito lang ang kailangan ng tao. Hindi nyo kailangan ng kahit ano, kailangan nyo ng pag-asa mula sa Diyos. When you have hope in God, that's all we need today. Only God can give you satisfaction. Only God can give you happiness. Only God can give you whatever you need today. And that is why kung hanapin niya sa iba, hanapin mo lang yan sa Panginoon because God can always do this to you. It breaks the broken or the closed doors of life. Kahit ano pang dalangin niya,
When you ask the Lord, ikaw na gumawa nito para sa akin. Lord, hirap na ako. Lord, have mercy on me. Lord, give me this opportunity. Di ba? Huwag kayong maghanap ng kahit saan tao. Because men will disappoint you. Huwag kang maghanap sa anumang may position. People will disappoint you. Only God will open the doors of opportunities. Kaya ang lagi, lapit ka lang sa Diyos. Dapat ka, pag nasa difficulties ka o hardships in life, mas malapit ka, mas lumapit ka sa Panginoon. Because only God can do all of this. No one can do miracles in life. Only Jesus. Okay, so it breaks close to. Di ba? Nung nasa pulungan sila, pag-asa natin. Di ba? Kundi ang Panginoon, huwag kayong umasa kay tanggol. Hindi kaya ni tanggol. Yeah. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, it opens doors. Literally, in Acts chapter 16, in Acts chapter 22, makikita natin yun. And not only that, di ba? In Acts chapter 22, nagkaroon ng pagkakataon si Apostle Paul na bahagian ang mga Roman officials at mga Jewish royalty ng salita ng Panginoon. Dahil doon sa nagtaka sila, bakit nabuksan yung gulungan? Si only God can do that for you. You cannot do it by your own. Wala tayong kalakasan, wala tayong magagawa. In Acts chapter 27, nagbukas ng doors para makapag-preach sila Apostle Paul from Caesarea to Rome. Di ba? So lahat ng bagay ng mundo ito, whatever you are asking for, whatever you need today, always come to God. Huwag na kayo maghanap ng anumang tao, posisyon, yung trabaho. Now listen to me, walang permanente sa mundo ito. Amen? Sabi nga ni Apostle Paul, wala daw forever. Apostle Paul? Si Paul Hana? Sino yung Hana po? Sino yung siga? Makisalayaw. Ay, kaya po. Wala daw forever. Masunod tao. Diba? Wala daw forever. Wala daw talaga forever. Dahil lahat tayo mamatay. Diba? Huwag ka na umasa. Aasahan mo lang ang Panginoon. So difficulties brings no door. Paano? Difficulties strengthen the faithfulness. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Apostle Paul, when I am weak, then God is my strength. Amen? Pag may sakit ka, sino pag-asa mo, Panginoon? Huwag ka nang umasa ng kahit anong paman. And that is why, mga kaibigan, mga kapatid, sabi nito, na ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthian. Sabi niya, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecution, and in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Second Corinthians 12:10. Yung ating kahinaan, siya magpapala. Kaya nga, nagtataka kayo, paano tayo makakapag-enjoy? Paano tayo makakapag-enjoy ng buhay nito? Grabe, ang hirap ng buhay. No? Nakita niyo yung gasolina, taas, parang spaghetti. Spaghetti pa baba, spaghetti pa taas. Di ba? Yung gasolina ngayon, bababa na isip. Huwag mo na kayo magpakas. Kaya hindi ko na pagkakasin. Pero bababa daw next. Kaya, ano yan. So, alam niyo, yung lakas na binubuhay natin, binibigay lang ito ng Diyos sa atin. And it will, so you can press on. Right? So, yun ang una. It helps the gospel to expand. Kaya, minsan siguro, inaano ni Lord na mawalan ka na nahirapan ka, yung kapusin ka. Pero tandaan mo to, listen to me folks. Pag matapat ka sa Panginoon at sa Panginoon ka lang lumahawak, pwede ka niya pakapusin, pero hindi ka niya mawawalan. Hindi ka niya
hindi ka mawawalan. Because when you have Christ, you have everything. But if you don't have Christ, you have nothing. Kaya pag nasa Panginoon ka, hindi ka magkukulang. Amen? Huwag ka na magduda pa. Na pagka nagtapat ka sa Panginoon, baka mawalan ako. Naku, mawalan ako ng trabaho pag nagtrabaho ko sa ito. Dito ko na dito. Maniwala ako sa pag-pray. Kung wala siyang trabaho, yung isa na hindi ng trabaho. Inaayos pa niya po yun. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hindi ko na nakikita pag ito. Iwala mo na. Diba? I mean, I'm serious about this kind of thing. Sana ko isang araw lang. Okay na isang regular pwede naman yun. Maintindihan siguro ito. Pero pagkanin ko, magkakabaho ko pa rin, pero hindi ka na hindi ng biyaya sa Panginoon, never. Baka naman yung tinatrabaho ng linggo, unang kaya pag binigyan ka lang sa sabi. Unang kaya sa kita ko. Diba? I'm serious about it. Hindi kasi seryoso, Lord. Diba? I'm not threatening you to abandon your work. Okay naman yung magtrabaho pag tignan mo visa. Makalawa. Pero pagka ginawa, yan na yung trabaho mo, I'm telling you, because everything. Ang strength galing sa Diyos, hindi sa kahit anumang pera, kahit anumang trabaho, kahit anumang. Sabi ko sa iyo. Yan number one. Ano pangalawa? Difficulties influence others. In verse 13, titingnan nyo, sabi niya rito, pati mga palas, sabi niya rito, nag-manifest that they want Christ in their lives, in all other places, sabi niya, verse 13. So makikita natin yan, that Christ is to be seen in us. Pakailan makita sa atin. Si Kristo, sabi niya, Galatians 2:20, no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi ng Matthew chapter 5, let your light so shine before me. Pag nakita ang Panginoon sa buhay natin, makikita ng mga tao yan na kaya ka masaya is because of Christ. In spite of kawalan, in spite of you have nothing, in spite of yung hirap na hirap ka financially, hirap na hirap ka physically and emotionally. Sometimes, pagka dumarating ka dyan, makikita mo na natutuwa ka. And then, people will see, bakit kaya, ano meron kaya ito? Na sa kabila ng kawalan niya, masaya pa rin siya. Di ba may mga tao yan? The reason why people will come because they saw you, they saw in you, na kayo ay mas masaya. Kahit ano ba dinadaanan mo sa buhay dito. Kasi tandaan nito, kung pag-uusap lang ay problema at suliranin ng buhay, hindi kayo mawawalan yan. Mayaman tayo. Mayaman tayo sa problema, mayaman tayo sa suliranin, mayaman tayo sa mga nangyayari sa buhay nito. Pero hindi pa kayo natutuwa, nakakalagpas kayo yan. Nalalagpasan natin yan. And every time we pass through these difficulties, nakatayo na ka. Ang sarap mag-ikot sa Panginoon. Nakalusot na naman ako dito sa problema ito. Then bukas, pero ka na naman darating. Okay lang. Ibinigay ka ng Panginoon ng buhay niya sa akin. Ito pang problema kung simple. Simple problem. Diba? Kaya po, titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, yung ating pong difficulties ay hindi po yan pakakahanlan para maging masaya tayo. Kung titignan niyo, even ang puso ko, pati yung mga guard na believe sa kanya, sa kanila, kaya tanong, ano ba meron kayo? Bakit nasa loob na kayo ng kulungan, nagkakantahan pa kayo? Ano kinakantahan? My way. Ayan pinatay. Diba?
Nagkakantahan sila. Eh, hindi mahamit malaki ng kaya ng buhay. Hindi na dapat. Di ba? So makikita nyo, na itong mga tao ito, na nabubuhay sa Panginoon, they are so rejoicing in the Lord, despite of nakulong, despite of persecution, despite of nakawalan. During years ago, pinagpalit niya yung posisyon para maging missionary ng Panginoon. Pinagpalit niya yung malaking kita ng sanity para lang maglingkod sa Panginoon. Nakikita niyo naman, sinasabi niya nito, na huwag kayong mag-operate, the Lord will provide for you. Diba? Pero yung pagpalit niya, masaya siya. Because he knew, na hindi pera magpapasaya sa kanya, ay hindi posisyon ang magpapasaya sa kanya, kundi ang Panginoon. Amen? Pangatlo, difficulties in carrying brethren. Verse 14, titignan niyo dyan. Sabi niya, many of the brethren in the Lord waxing confident by my bonds. Sabi niya, bigla silang lumakas nung kami ay nakakulong. Napulong. Ano nangyayari ngayon sa kanila? Una, nagkakaroon sila ng reliance on God. Di ba? Nagkakaroon ka ngayon ng reliance on God, sinasabi mo ngayon, dahil sa difficulties, nakarely ako sa Panginoon. Di ba? Reliance on God. Sabi na, in Psalms 34, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Sabi niya, God is my refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46, verse 1. So makikita niyo mga kaibigan, mga kapatid, nagkaroon sila ng reliance sa Panginoon. Pangalawa, nagkaroon sila ng encouragement sa bawat isa. At sabi ni Apostle Paul, kahit ako naka-chain, sabi niya, ako'y malaya. Parang ka naging malaya kung nakatali ka na. But that's what he said. At yung pangatlo, nagkaroon sila ng commitment to the Word. Commitment to the Word. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. The Word of God is important. Yan yung magbibigay siya ng direction, magbibigay siya ng power, yan ang magbibigay siya ng hope. Di ba? Ito mga ito, nagkaroon ng encouragement sa bawat isa. Ang church will only grow because of encouragement of one another. Ako nagtutuwa ako sa mga yun. Palakpakan namin ng mga yun. Sabi na mga pagkakas dyan na yung mga leaders na practice. Pero mga yung iba dyan, may trabaho, coming from the work, talito para mag-practice. Yung iba dyan talaga encouragement, wala sa tono, nagpapatono. Grabe encouragement yan. Alam yung mga youth, naghahanap ng pagkain, mga commitment yan. Yung mga magulang, dinadala nito, araw-araw ng practice, di ba? Mga magulang, palakpakan din yan. Isa yung naman, only, I think this is already a record breaking. Only IPC Luis got in the musical, all of them are first. Sabi ko sa kanila, hindi dahil magagaling kayo. It's just because of your commitment. Di ba, wala magaling dito. Ang labanan dito, espiritualan. Manonood kayo kahapon, ang gagaling ng mga kanta. Di ba? Nakuha ng espiritualan. Tsaka nakuha sa lagay. Joke lang. Mga judges. Diba? Yung in-expect ko, hindi gumalaw, hindi lumabas. Yung in-expect na, unexpected, it came out. It's because of the commitment. Commitment to the Word of God. Ito mga to, I hope that you really knew what you're doing. And your desire is really your commitment to the Word. Diba? Yan na nakikita natin sa mga people. I hope that this will not die in your heart. Now, forever, kayong committed sa Panginoon. Yeah. It encourages one another, it encourages brethren, it encourages you and us and everyone to support the church. Okay? Number 4. Bilisan natin.
difficulties help defend the gospel. Now, the gospel is the heart of this ministry. If this ministry does not teach the gospel anymore, then we might as well close the church. And this gospel must be defended by all means. But sometimes, if you do not go through difficulties, hindi nyo kaya ipagtanggol ang gospel. Because there's a need to defend the gospel. Acts chapter 20, verse 12. Ang sabi diyan, in 2 Timothy 14, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Kaya tinatayuan natin yan. And not only the need to defend the gospel, but also there is an attitude to defend the gospel. We have to really defend it. And kailangan natin tayuan ang gospel ng Panginoon. That's the main purpose why we have a church. To preach the gospel, to share the gospel, to give them the word, to encourage them to read the word. To share the gospel, you have to defend it. Kaya yung mga men, you should be well versed in defending your gospel. Na kahit na sino humarap sa inyo, kaya yung depensahan ang inyong kaalaman patungkol sa gospel ng Panginoon, patungkol sa Yesu Cristo. Okay? Hindi yung, teka mo lang, tatawagin ko si Pastor. Kaya nyo ng Taiwan yan, kaya nyo, pag may tanong kayo, malaman lang natin. Kaya nyo Taiwan yan, kahit sino pa yan. Because you have the truth. Because the truth shall set you free. You just have to study. Number 5 and last. Difficulties exalt Christ. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, Christ is worthy of praise. Kaya nga si Paul and Silas, they sing even in the midst of yung kanilang pagkakakulong sa kulungan. They sing praises unto the Lord. Worthy is the Lamb who was slain. Yun yung ano eh. Therefore, God has highly exalted him. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ka titigil ng pagpupuri sa Panginoon kasi meron ka problema. Di ba meron ako minsan in my more than 30 years in my ministry. Meron ako minsan nakakusap niya, hindi ako makatid kasi may problema ako. Hindi ako maka-worship, hindi ako maka-samba. Kasi may suliranin, may problema ako. You know what I said? You know, the more you come to God, to worship the Lord, the more you have problems, the more you worship. The more you have difficulties in life, the more you come to God. Ibang solusyon. Pag nakaupo ka lang sa bahay mo, kung ano-ano naiisip mo, baka maisip mo pa mag-suicide, magpakamatay, o pumatay, or whatever you want. Evil thoughts will come upon you because of the hardships and difficulties of your life. Mas delikado. That is why you have to become, the church is open. Because this is what I want in the church. The church should be the healing ground for people who are suffering. The church should be an encouragement to those people that are discouraged. The church should be the one that will give hope for those that are hopeless. The church should be the one that will give you encouragement and fellowship when no one wants to talk. That should be the case of the church. The church is not a club. The church is a healing ground, healing place for those people that are sick and lonely inside. And when we approach God, we will learn to worship Him, and we will always bring glory to God.
Whatever you do, in word or in deed, do it all in the name of the Lord. Hindi naman nila sinabi dito. Kung maganda lang ang position mo, maganda lang ang buhay mo, saka ka magpupuri sa Panginoon. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. It always exalts Christ. If this church does not exalt Christ, we better close it. Pag sinabi ko, ako ang anak ng Diyos. Ano? Please sabi ko. I am the appointed Apo. Apo lang na. May anak din. Appointed son of God. Ito na may exalt eh. Pero bago isang pastor na nakapanood eh. Baptist congressman. Alam niyo ba, sabi niya, alam niyo ba na ako'y mas pinagpala sa inyo? Sabi niya, ako ang pinagpala. Mas pinagpala ako sa inyo. Sabi niya, ano rin sa Facebook? Mas magaling ako sa inyo. Ako'y pinagpala ng Panginoon kaysa sa inyo. Pero ako, lalagyan, hindi ko na nasabihin. So anyway, isa lang ang i-exhort ang Panginoon. Because, naman ang purpose mo, ang nagbibigay ng katubuhan sa atin, in spite of difficulties, ay ang Panginoon. Kaya po, nalalaman lang sa pagiging natin. Wala na akong may ibang gagawin, kundi pa rin. Isa, paano tayo magkaroon ng joy in difficulties? Kaya nasabi ko sa inyo, we can find joy in difficulties of Christ. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, alam niyo ito. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Amen. Joy, not in the physical faith, but joy in pleasing God. I don't know your life today, pero sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan, how can you rejoice in the Lord? Pastor, ngayon hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pampayan ng bahay. Pastor, ngayon hindi ko alam kung paano ako kumain ng matrikula na anak ko. Pastor, ngayon hindi ko alam kung may trabaho pa ako bukas. Wala na. Pastor, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung patuloy na kami ng proyekto. Ano all of these things are all legitimate questions. Pero ano, nasa sa iyo naman yan. How you will deal with God. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, and if you knew, and if you know, that God is a sovereign God, that God owns everything in this world. He even created the money that you need, the job that you are needing to have. But whatever the needs that you have today, simply sa Diyos yan. Kumbaga, sisiyo lang yan, sabi ng mga colloquial word sa Diyos.
Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, si Kristo Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay ilayo at iligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno at ilagay ka sa pedestal ng sa kalangitan. Ayun. Tatakot ka, wala kang kakainin mamayang gabi. Bukas, wala ka ng trabaho, wala kang bayad, walang ganito, walang ganito. You really know the Lord. You can look forward. Because in spite of all these things, God said, I will take care of you. If I can take care of the birds and the lilies of the valley, how much more you, my child? Ano pang iniisip? If I can take care of those trees that are growing, na hindi ninalagaan, mga ibon sa parang, na kumakain always on the time. Kayo pang mga mahal sa buhay. Kayo pang mga anak. If you worry about the pay, paano kayo magbabayad ng matrikula? You worry about what to eat. You will worry about what to crop, yung damit. You worry about what to drink. Ang ginawa niya, you worry so much. Hindi pa kakailangan niya sa statue, sabi ng taga-kapulatan. At wala nga yung tutulong niya sa iyo. Alam mo yung bibigay sa iyo? Ring care. Dagdag ng AIDS. Tanda ka ng mabilis. Magkakaroon ka ng puting buhok. Yung iba makakalbo. Dahil na tayo. Di ba? What else do you want? It's up to you. You can always have joy in the midst of difficulty. May tala. Yung problems. No? Yung gravity ng difficulties in life, iba-iba lang. May mas mabigat, may mas magaan, may mas makonti. Yung iba sa inyo, wala sakit. Yung iba sa inyo, malala ang sakit. All of us here that are here today, kung pinataas ko kamay na sino ang may problema rito, lahat tayo meron. Pero you know what? Masarap sa atin. Meron tayong Diyos. Nakakawa. We have God who can always help us. Give us strength and give us the courage to go on. Even at the brink of falling into the ditch, you could always say, Lord, I trust you. Lord, you are my God. You are my Savior. You are my everything. I trust you. I depend on you. Sa gitna ko walang, I will rejoice. I don't know your life today. The Lord spoke to your heart. Here's the awesome. Come together and pray. And say, Lord, I am now rejoicing in the midst of my difficulties. My hardships. And I will give my life to you, Lord. Whatever the case, whatever the case may be, kahit ano ba, sabihin ng mundong ito, I will come to you. Kinausap nila pa ng dito, let's come together, pray together, come on. Right. Right. Start the Lord. Huwag niyo malitin ang Diyos. I'm telling you, God is a powerful God. God, you can depend on God. You can always say, Lord, you are the only thing that I needed today. Ikaw na lang, Panginoon, ikaw na lang ang lahat sa buhay.
I'm sorry, Lord, if I doubted you. I'm sorry, Lord, that sometimes I thought, iiwan mo ko, o kakalimutan mo ko, papabayaan mo. I will thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for strengthening me today. Yeah, that's right. God is real. God is real. And God will not fail you as you come to Him. Sincerely in your heart. Pag seryoso ka sa Panginoon, seryoso din siya sa iyo. I've seen people na bumagsak sa putigan. Hinamo ng Panginoon sa putigan. Nilinis at binigyan muli ng lakas at inilagay muli sa pedestal ng tagumpay. This is the God that I'm preaching today. This is the God that I'm telling you today. He will not fail you, nor He will forsake you. This is the God that we can have joy in the midst of difficulties. Trust God. Trust God. Malapit tayo siya. Lord Jesus, nandito po ang iyong mga anak sa harapan mo. Praying, asking for mercies, asking for repentance, asking for a renewed life. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagdududa namin na hindi ka namin tinignan sa panahon na kawalan. But Lord, we will remember na ikaw lang naman talaga ang aming pagdududa namin, ikaw lang ang aming gaya namin. All the things that in our heart today, Lord, yung pinag-pray namin, Panginoon, ibigay namin mo sa iyo. We put everything into your hands. Ikaw nagtuturo dito. Whether you answer this tonight, tomorrow, dalawa, we don't know, Lord, but we just trust in you. Kami po ay titiwala lamang sa iyo. At ano ba ang gawin mo sa amin, Panginoon, susunod na lang kami sa iyo. At ibibigay namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga buhay at ang kalooban mo ang siya na susunod sa bawat buhay. Samahan mo kami, Panginoon, at aking pong pinapanalang na tugunin mo ang dalangin ng iyong mga anak na ito. Narito, ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang kanilang hinihingi. Pagpalain mo sila ng lubos, sobra at higit pa, Panginoon. Ibuhos mo pagpapala, material, pinansyal sa buhay nila, Panginoon, upang, Panginoon, ang kanilang sisidlan ay mapaw at siksik at hindi. Bigyan mo sila ng kagalingan, those that are sick today. Touch them and heal them, Lord Jesus. Those that are broken-hearted, I pray, na buhay mo muli, Panginoon. Kalang damdamin at pagkakalamin. Those who are in need, answer them. Provide their needs and give them the desires of their heart. Sa pagtataas mo ng kamay, hindi mo lang kapag malipin, ikaw ang maging mahal pa sa mga. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng tunay na kapayapaan, katuwaan, kasiyahan. At higit sa lahat, Diyos mo pagpapalang sila, pinasyal pa kami maging hain po ngayon ang patotoo sa likod namin pagkakami. Ay hindi mo pinapabay. Despite of all the hardships and difficulties, Lord, give us joy. Ikaw po magpala at pagbaspas sa bawat sa amin nang ikaw yung makita namin ng kain. Ikaw ang patuloy namin tatas